at his lips. Beautiful. So, And we want it now. Go on. And you. Welcome back sa PS Rewind. Nagsimula ang istorya na hinahabol ang binatang si Lorenzo ng grupo ng mga lalaki. Maswerte siya sa buhay, kaso nasapak niya nga lang si Gerbino na hindi matanggap na talunan siya. Kaya gusto niyang ipapatay si Lorenzo, pero may pagkapalos rin tong si Lorenzo at natakasan silang lahat. Kinabukasan, binigyan siya ng kabayo ng mga kaibigan niya para makaalis agad siya sa bayan. Samantala, isang mayamang prinsesa naman na si Pinea ay nagluluksa pa dahil namatayan siya ng mga magulang. Pumasok sa eksena si Gerbino at sinabing siya na daw ang mag-aaruga ngayon sa prinsesa. Anong sinasabi mo? May paparating na prinsipe galing sa Russia para pakasalan ako. Gumawa-gawa ng istorya si Gerbino na maraming utang ang papa ni Pinea sa kanya, kaya wala na siyang mamanahin maski piso. Pero kung papakasalan daw siya ni Pinea ay kakalimutan niya na ang lahat. Hinalikan niya pa ang kamay ng dalaga. Patuloy pa rin na hinahaanting si Lorenzo kaya inutakan niya sila at umakyat siya sa puno, kaso paglagpas nila, kapus kapalaran, nabali ang sanga. Nawalan siya ng malay, saktong may ilang madre ang kumupkup sa kanya at dinala siya sa kumbento. Hindi makapagpigil ang mga madre sa kagwapuhan niya at hinahalikan ng baba ng puso niya. Nang magising siya, nagpapanggap siyang pipi at bingi para tanggapin siya sa kumbento, kaya sinabi nilang hulog siya ng langit. Dumating ang Madre Superiora at nagtanong, kaya pinangatawanan niya na rin. Nag-imbento pa ang dalawang sister na hardinero daw siya, pipi at bingi, kaya tinanggap na siya at iniutos na paliguan agad siya. Kaya kalaunan, nakatikim agad ng dalawang pipi habang naliligo siya. Samantala, ayaw ng mga kaibigan ni Pinea na makasal siya kay Gerbino. Kaya sinabi ni Melissa na magtago muna siya sa kumbento at magpanggap na madre hanggang sa araw ng pagdating ng prinsipe saka siya magpakasal. Pero sa ngayon, kailangan niya munang maging ligtas. Kaya yun na nga, nagbihis madre na siya. Nagulat siya nang makita si Lorenzo sa kumbento at natanong kung anong ginagawa niya dito. Sinabi ng mga madre na isa siyang hardinero, pipi at bingi. Kaya simula nun, lagi na siyang pinagmamatyaga ni Pinea. Minsan nga ay nahuli niya pa itong inalok ng isang madre na gustong magpasibak sa talahiban. Kalaunan, dumating na si Prinsipe Zinska sa palasyo para pakasalan si Pinea, pero si Gerbino ang inabutan niya. Sinabihan siyang bumalik ka na sa Russia dahil ako na ang pakakasalan ni Pinea. Bakit naman papakasalan ni Pinea ang kaedad na ng papa niya? Kaya naglaitan pa sila. Dismayadong lumabas si Zinska, pero may nagtimbre sa kanya na tuloy ang kasal niyo. Nagtatago si Pinea sa lugar na to at hinihintay ka na niya. Kaya nabuhayan ulit siya ng loob nang marinig ito at naglakbay na agad papunta sa kumbento. Samantala, nagulat si Lorenzo nang pinasok siya ng dalawang batang madre na excited. Nabalitaan daw nilang nanibak siya sa talahiban at nagre-request na gusto din naming magpasibak at ialay namin ang pagkabirhen. Kaya nagsimula na ang sibakan. Pagkatapos ay hindi papatalo ang superiora at magpapasibak din daw siya yung whole day package. Hindi natuwa si Pinea nang mabalitaan ang nangyayaring sibakan, kaya sinabihan siya ng iba na naiinggit ka lang. Kinabukasan, pinasok niya si Lorenzo at nagtakip ng muka at nagpahayag ng kanyang pagmamahal. Magkakilala naman pala sila sa bayan at dati nang may gusto si Pinea sa kanya, kaya para hindi siya makilala, piniringan niya si Lorenzo. Lalong na-excite si Lorenzo sa mangyayari. Hinalikan siya ni Pinea at nakumaling sila sa sarap. Pero pagtanggal niya ng piring ay wala na ang sisibakin niya. Dumiretso na pala kay Superiora at sinabing sinungaling si Lorenzo at nagpapanggap lang siya dahil narinig ko siyang kumakanta sa hardin. Kaya agad siyang pinasok ni Superiora habang natutulog at bumubulong na papatayin kita. At pinangungot, kaya agad siyang bumangon at sumigaw, wag po, wag po! Kaya huli ka boy, nagpapalusot pa siyang, isang himala! Pero nagalit ang madre sa mga hindi nakasubscribe dahil mamamatay daw silang mag-isa, kaya pinatalsik na siya sa kumbento. Saktong umalis na rin si Pinea sa kumbento at pauwi na siya sa palasyo. Nakiusap si Lorenzo na kung pwede daw siyang sumama dahil wala na siyang matutuluyan. Gustong gusto naman ni Pinea kaya pinasakay na siya. Samantala, nagpahinga muna si Zinska at uminom sa ilog. Nasaktuhan niya si Melissa na naliligo ng nakahubo. Nagpakilala si Zinska na isa siyang prinsipe at naglalakbay siyang malayo para pakasalan si Prinsesa Pinea at tinanong kung saan siya makikita. Sagot niya ay, maswerte ka dahil nasa harap mo na ang hinahanap mo. Ako si Prinsesa Pinea. Masayang masaya si Zinska nang marinig ito.
Pero humigit pa ang kasiyahan niya nang makita ang mga umbok at nagsibakan na sila sa tabing ilog. Dumating na ang dalawa sa bayan. Aalis na sana si Lorenzo pero inalok siya ni Pinea na dito ka muna tumuloy kahit ilang araw sa bahay ko. Habang kumakain, nakwento ni Lorenzo na hindi mawala sa isip niya ang isang madre na humalik sa kanya pero hindi man lang niya nakita ang kanyang muka at siya ang gusto niyang makasama sa kanyang buong buhay. Kilig naman si Pinea pero hindi siya nagpahalata na siya ang babaeng tinutukoy ni Lorenzo. Maya-maya lang ay sinugod na siya ni Jerbino at nahuling naglalampungan ng dalawa. Galit na galit ito at papatayin na siya. Pero sumigaw si Pinea na pakakasalan na kita. Basta, pakawalan mo lang siya. Pumayag si Jerbino pero kinulong niya pa rin si Lorenzo. Sinabi ni Pinea na walang kasalang magaganap hanggang hindi ko nakikitang ligtas at malaya si Lorenzo. Nang gigigil man siya sa galit nang marinig ito pero pumayag na rin sa kagustuhan niya. Ihahatid pa rin siya hanggang makalayo siya sa bayan. Kaya sinabi na ni Pinea na humayo ka at sana mahanap mo ang iyong pag-ibig. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad ay pinatumban niya ang dalawang alagad at bumalik para i-rescue si Pinea. Isinasagawa na ang kasalan ni Jerbino at Pinea at nang patapos na ang seremonya ay biglang dumating si Zinska, pinigil ang kasal at sinabing sa kanya lang dapat makasal si Pinea at wala nang iba. Kaya pinagbabaril niya sila Jerbino at nagsipulasan sila. Dumating na rin si Lorenzo para makigulo at iligtas si Pinea. Nasaktuhan ni Jerbino si Pinea at hinabol pero nakasalubong niya patuloy si Zinska. Kaya naglaban sila pero kalaunan ay nanaig pa rin si Zinska at papatay na siya. Kaso umepal pa si Lorenzo dahil laban daw nila ito at siya lang ang dapat tumapos sa kanya. Kaya pinagbigyan na siya ni Zinska at naglaban sila sa gilid ng malaking balon. Hindi may pagkakaila ang galing ni Lorenzo sa espada kaya namatay din siya sa balon. Ngayon ay lumapit na si Zinska kay Pinea at hiniling na makasal sa kanya. Pero tumanggi si Pinea dahil may nilalaman na daw ang puso niya. Naguguluhan si Zinska, bakit ayaw mo? Nagbembangan na tayo. Naguluhan din tuloy si Pinea. Tinanggal ang takip sa mukha at sinabing, anong sinasabi mo? Napagtanto ni Zinska na hindi pala si Pinea ang babaeng bumihag sa kanyang puso. Saktong dumating si Melissa at nang magkita silang muli ay nagmahalan sila at naglaplapan. Hinanap naman ni Pinea si Lorenzo at naabutang papaalis na siya. Kaya pinigilan siya at sinabihang, mahal kita. Pero hindi maaari. In love na ako doon sa madring humalik sa akin sa kumbento. Kaya nag-alok si Pinea na mahalikan siya sa huling pagkakataon at damhin niya kung masumpungan niya ang hinahanap niya. Kaya pinapikit niya si Lorenzo at sa dampi pa lang ng kanyang mga labi ay alam na ni Lorenzo na iisang babae lang pala ang minamahal niya at si Pinea. Kaya sinundan na agad ito ng laplapan at seremonya. May nakalaplapan ka na ba? I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.